So kung makikita natin mga kabangsa, ito putol na po ito. So ito na kubalaya skin. Ito yung tula, no? So iba to makasumpatay na saya, oh. Kasi ilan yung anak mo, Ate Gina? 7 po yung anak niya. Ilang years mo na yun, Ate Gina, iniinda? Ay, sobrang dalawang lagun na. Almost 2 years. Masakit pero hindi pa alam ng mga magulang ko na ganito ako. Yun man naman. Mga kabangsa ko, natatandaan niyo pa ba yung during Ramadan na pumunta tayo sa lugar na to? Yung pinuntahan natin na yung nagpanggap tayo na manghihingi ng gulay kasi wala tayong pagkain, tapos binigyan nila tayo, so yung kapalit binigyan din natin sila, so bisitahin natin sila ulit. Napakaganda ng tanawin, tingnan nyo, pakita mo sa kanila yung napakagandang tanawin. It's so peaceful here, like I like the ambience. Hey! Hey, assalamualaikum. Ito na, katano din ako niyo pa, natatandaan mo pa ba ako? Ay, dadaw. Ay, dadaw. Masaya. Sakan siya maaka. Sakan siya maaka. Yes, wata ako kwan makaw? Ando. Yes, wata ako kwan kada tiya. Andes kan yan? Hello. So, guys, nakikilala niyo ba si ate? Si ate yung si Ate Gina, yung hiniyaan natin ng gulay, na kasi nagpanggap tayo na kunyari wala tayong gulay, tas walang kamintis-mintis, talagang no hesitation, nagbigay talaga siya. During Ramadan yun ha, at ito na yun si Ate Gina. At si Ate Gina po ay meron po siyang iniindang sakit kasi parang miyakras ka sa motor. Tapos miya injured ka niyan, and right now, hindi na siya nakakapaglakad ng maganda. Oo, yung asawa din niya na may kapansanan. Pero wala na sila dito, Bobo. Ano si Karumanga? May kuwan ka niyan, may sideline na, may contraction. Ano sa? Pro sa taguluan. Oo. Polio sorkian, susakit yan ang polio. Polio. Tapos ito po si Ate Gina. So, ayun. So binalikan natin sila ngayon dahil syempre gusto natin sila kumustahin kung ano ba yung kalagayan nila, ano yung nangyayari sa kanila ngayon, at syempre meron tayong ibibigay na kahit papaano konting tulong sa abot ng ating makakaya, di ba? Punta natin yung loob. Si Ate Gina, ako na lang yung magtutour, house tour, kasi hindi makapaglakad si Ate Gina. So mga kabangsa, ito po yung kanilang bahay. So pagpasok po natin sa bahay nila, ito na. Dito na sila natutulog. Ito na yung room nila. And take note, social. They have upuan, couch, sofa. Stack. Tapos, ipakita ko sa inyo yung kanilang kitchen. So, ito yung kanilang kitchen, mga kabangsa. Ay, anong ginagawa ninyo? Ha? Anong ginagawa ninyo? Ayan. Very simple lang po. At, the reason why gustong-gusto ko yung lugar na to, kasi napapalibutan po siya ng mga gulay, kung makikita natin. Ayan. So, very refreshing yung ambience ng lugar na to. May mga gulay dito. So, hindi mo na kailangan bumili ng gulay kasi they have plenty of vegetables at napakaganda ng tanawin. Very Instagrammable shots. At tanaw na tanaw mo yung Marawi City. Ayan, no? So ito po yung kanilang bahay. Ipakita natin mga pagarya. Ayan. Ito yung mga timbabak natin. Ayan. So yung bahay nila, ayan po. Okay. Yung iba na nag-eskwela. Nag-eskwela sila? Ilan pa lang anak mo ulit? 8. Tapos ikaw, anak mo yan, anak mo din yan. Ilang Anak ko na Siya yung kakakaka. Ilang taong ka na, Orak? 16? Anong grade mo na? Grade 6. Grade 6. O, Cagayan de Oro. Taga Cagayan de Oro ka? Bisaya. Balik Islam ka? Si Ate Gina, mga kabangsa, na balik Islam po siya. Bisaya na lang. And ikwento mo naman sa amin, Ate Gina, anong nangyari before? Bakit ka nagkaroon ng
Sagasaan. Sasagasaan ka. Bumili kami sana ng yung ipapakain sa tao na para makaano yung para yung na pumunta kami sa Kalilangan na bibili kami sana ng manok para may magano parang ano yun pakiugo pa na Oh, why? na problema na miya disgrasyata Anong sinasakyan ninyo during that time? motor o sidecar sor kami na motor na ibarat na miya ka prumpaka kami na Biya kasula nga. uway so sa ka na tamparsiin anawata ka na Nakaback-ride ka nun that type, kaya pala. So talagang kita wata ka na piya ka unot so isa sidecar na sumil giiya miya raut yan putol talaga yung putol. Mga pangbangsa, putol talaga yung hain yan. wala na ano yan Hindi ko siya pwedeng tingnan. kasi yung x-ray ko na ganun pa So talagang Hindi na. tuno parang maluluwit ay. pag iano ko na parang maghiraw As in putol talaga. So wala siyang ano? Hindi siya napagamot? hindi yung inoperahan ako kasi may parang may ugat dito na hindi maano Hindi magalaw. kaya inoperahan na lang yung Pero hindi mo siya pina-check up ulit. pina-check up ko dito sa may backpack na gito Anong sabi nila? pero era na kuwan may stainless yan to pero 50 piso 50 piso 50,000? 50,000 yung babayaran kung it's stainless. Uway. So pag nagkaroon niya ng stainless, pwede ka na lumakad ng normal. Paano makalakad? Hindi ako kasi yung bago pa ako nanganak na mas Pero hindi kayo binayaran nung sa inyo. binayaran pero 50,000 yung inibigay niya pero hindi pa na Hindi kasya sa gastos. bulong buna. Grabe. Mga kabangsa ko, si Sakuliling Aranao, baka may mga mabubuting tao dyan or even doctors dito sa Lanao del Sur. Baka pwede natin matulungan si Ate Gina. Kasi ilan yung anak mo, Ate Gina? Pito po yung anak niya. Ilang years mo na yung Ate Gina iniinda? Sobrang dalawang lagun na. Almost 2 years. Masakit pero hindi pa alam ng mga magulang ko na ganito ako. Yun man naman nakataw ng mga doktor. Gusto? Hindi alam ng parents mo, yung family mo na nakagaganyan ka? Bakit hindi mo ipinaalam sa kanila, ate? Ayaw ko kasing maalaman nila na ganito ako. Kasi ako yung unang tumutulong sa kanila. Pero dahil sa nangyari, hindi ka na nakatulong. Napakahirap, mga kabangsa, yung Sana tayo yung mag-alaga ng anak tanat. At kita yung inaalagaan. Masakit yun. Ang mamo. Iya, gusto ko kilala yan. Kasi kanang sila kayo doon sa unay sibo na. naiintindihan ko at ramdam na ramdam ko ngayon kung gaano nahihirapan yung pakiramdam ni Ate Gina ngayon. Like parang kung siguro kung kayo nasa katayuan niya, masasabi niyong Mabasa. So, pagkatulong siya yung mga super hirap. Imagine, 7 yung anak niya, yung asawa niya, meron din sakit. And then siya, hindi na makapagtrabaho. Kasi putol yung paa niya, as in super putol. Walang stainless. So, mga kabangsa ko, si isang kaya kuliling Lanao del Sur, o ibarat tabu, o adna, ipangalimu uyo, titu-titu, at tanto kano, ang mga lalamag ipuso, katawan na kan ang mga lalamag kano ipuso, baka pwede natin tulungan si Ate Gina. Nananawagan ako sa mga clinics, hospitals here sa Marawi City, Lanao del Sur, provincial government ng Lanao del Sur, na baka pwede natin matulungan si Ate Gina dahil wala po silang sapat na kakayanan upang Kami ng mga dyan na sabi nila tatawagan lang kita kasi may x-ray ako dyan. humingi kayo ng tulong. Oo na. Tapos anong sabi nila? Yung hindi pa ako naoperahan yun, may hingi kami na
hanggang ngayon na walang Wala pa rin. walang dumating. Walang dumating Mabuti ka pa dumating. So kailangan po ni Ate Gina ng mga around 50,000 or more than 50,000 para maoperahan siya ulit, para malagyan ng stainless yung kanyang kanang paa para makapaglakad na siya. Kasi kung inyong makikita, saklay lang po yung kanyang hawak. Tumayo ka man, ate. Ayun na kami. Ayan. So kung makikita natin, i-focus mo, Alip. Kung makikita natin, yung dito ay as in putol talaga siya. Hindi talaga na-recording na yan? Putol yan talaga yan. So kung makikita natin mga kabangsa, ito putol na po ito. So ito na kubalaya skin. Ito yung tula, no? So iba to makasumpatay na saya, oh. Di, magkataya. So x-ray ka na magigiros. Oo. Iya kataya, gini mapuputol. Hindi na ni mapuputol. Kating. Tingnan nyo. Wala Yeah, nang doon na. kahit pa i-ano mo na So 50,000 yung mapanggastusan if ever, sabi yung doktor. sabi ng doktor. Pero pag naoperahan na yan at meron kang 50,000 na lagyan ng stainless, makakapaglakad ka na daw. Oo. Parang paka-normal na daw. Makagiging normal ka na. Pero maganda naman yun. May ulang naputol dito na ugat. Yung ano lang, dito lang ah. Pero yung maganda mo. Dito lang, tama lang. Pero hindi mo maganda yung paa mo, yung kamar. Magalaw ko. So talagang hirap na hirap ka na niyan. Magtrabaho, Trabaho. may anak pa siyang parang 1 year old ba? 1 year. 1 year old. So ang nag-aalaga na lang yung mga iba mong Yung anak. isang anak ko. Baka pwede ka humingi ng panawagan sa mga kabangsatan sa Isaranaw. Gusto ko pong humingi ng Kita po. humingi ng tulong sa sino mang yung nakatingin dito sa video na to. Sana matulungan niyo ko kasi gusto ko talagang bumalik sa dati yung paglalakad ko. Kasi alam niyo mga kabangsa, sa totoo lang, okay naman yung pamumuhay nila dito because meron silang nagtatanim sila ng gulay, binibenta nila, malawak yung lupain nila here. Pero yun nga, sobrang hirap na hirap lang talaga makapagtrabaho si Ate Gina dahil hindi niya kaya at putol yung kanyang kanang paa dahil sa aksidente. So sana may mga mabubuting tao dito na makapunta kayo dito. Saang lugar ito, Ate Gina? May Pantaw Gadungan kada. Dito lang yan sa Mipantaw, Gadungan, Marawi City. Yung landmark niya is yung ganyan. Makikita natin. Pwede kayo pumunta dito, bisitahin kung ano yung kalagayan niya para at least ma-check natin at matulungan natin si Ate Gina if ever. Konting tulong lang. Maliit na tanggapin ninyo sa likod ng mga pagarita, no? Konting grocery lang. Kung na sa biskuit. Uy. Ayda, kung sa biskuit. Ilan yun? Biskuit. Kapakanit sa silopin na. Biskuit. Ate. Ayan, nakita yan. Yay! Yay! Ana biskuit yan. Gingon si kakabubay. Katesor ka kakabubay with kuwan. Sabon para na sabon no kago ko lagi to. Importante yan ng sabuan. Katesor mga grocery niyo. Oh. Kano ni bahala saya. Oh, naino ka. Sana po mga kababayan ko na mga Muslim or kahit na hindi mga Muslim na sana matulungan natin si Ate Gina. Taos puso po akong humihingi ng tulong kasi kawawa naman po siya. 7 yung anak niya. Hindi siya makapagtrabaho, gawa ng yung kanyang kalagayan na sobrang hirap na. Sana may makapansin dito, mabigyan natin ng tulong si Ate Gina. Dito lang po siya matatagpuan sa Marawi City, Gadungan, no? Gadungan, May Pantaw. Mipantaw, Gadungan, at saka yung landmark, ayan. Tigilan ka sa landmark. Ha? Paakyat po siya sa Lasurico, mga kabangsa. Oo nga, no? Sana may KMJS ka. Mga kapatid ko, kung gusto niyo pong bisitahin yung bahay ni Ate Gina kung saan sila nakatira, dito po sa area nito, papakyat sa Lasurico at makikita nyo agad yung kanilang bahay, maliit na bahay, napaka-cute.